Ontiveros, mahalaga yung mga nakaganyan. Nirape po ako. Diba? Mahalaga yon. Fine. But you have to be balanced. Paano yung rights nito? Interested kayo, Senator, buong Senado, na dapat pinoprotektahan ninyo yung Constitution. Tapos yung right nito na guaranteed na Constitution, sabihin ko si Kibuloy, si Bantag, at saka si Tebes, hinusgahan nyo sa public. Isasara kayo, Senado at saka Congress. Kung ako masusunod, isasara ko kayo. Magtapang-tapangan pa kayo. Hindi yun ang sagot. Magpakumbaba kayo. Isipin nyo, dasalan ninyo. Isipin nyo, nasa mali kayo. Kami yun nasa tama. Ito yung konstitusyon na dapat dinedefend ninyo. Gusto nyo palitan Gusto nyo baguhin. Ito lang kayo. Sa ilalim pa ng presidente. Presidente, ito kayo. Senate, Congress. Gusto nyong gaguhin kami? No, nada. Hindi, pwede. Kami ang masusunod. June 12, abangan nyo. Kasi kami ay naghahanda na kami. Ayan, June 12, abangan nyo. Nakahanda na kami. Tama. Ganun tayo lahat. Mag-comment tayo sa mga vlogger na napapanood nyo. Tama si ganito, tama si ganon. May point siya si ganito, may point si ganon. And then what? Nothing changes. Doon nagrally. Liwasan Bonifacio. Ganito, mali. And then what? We all say, yes, we agree. And then what? Ang sinasagot pa lang ninyo, ang isa, bumaba ka na, BBM. And then what? Yun yung tanong. And then what? It doesn't end there. It's not supposed to be the ending sa changeover. You have to express, lay down the parameters, lay down the groundwork, lay down the checklist of what you want to happen, taong bayan, mga Pilipino, so that it will not happen again. Yung gripes, yung sama ng loob, yung stress, we have to do it once and for all. EDSA 1, EDSA 2 is not enough because 38 years, nandun na naman tayo. Ito na naman tayo. Ano, gusto nyo hanggang EDSA 10 tayo? Hanggang sa EDSA 1 million? No, wala mangyari sa atin doon. EDSA 1,000 lang, 1,000 years doon kaya 1,000 years millennial rule kung meron na dadating. So, hindi tama yun. Well, anyway, so, yun yung, we have to, that's why it's very important para sa akin yung June 12. It should be as important sa inyong lahat, mga Pilipino. Because with June 12, makita natin lahat. Number 1, gaano karami tayo. Is it enough to decide a country's fate? Number 2, ano ang gusto nating mangyari? Ano yung declaration? Do you agree with me or you disagree with me? What is your suggestion? What is your solution? Sir, hindi pwede yan penalty. O hindi pwede. Sa tingin nyo. O ano ngayon? Anong solusyon? Ano yung proposal nyo? How do you end corruption? Meron nag-comment, putulin na yung puno muna. Paano po putulin yung puno? In-effect yung corruption. Entrench sa sistema yung corruption. Palit ka ng senator. Magbutan tayo ng bagong senator. Dami yung bagong senator ngayon. Are you sure mawawala yung resolution 10? Gagawin, babantay ng tao. Paano kung hindi na naman? And then another people power na naman tayo. That's why you have to emphasize your sovereign will, people of the Philippines, Constitution, government, armed forces. Di ba? Ang masusunod, ang taong bayan. I-qualify ko, ang masusunod, ang majority ng taong bayan in this democratic country. Kung ang nagsalita lang sa June 12 1 milyon, well, BBM will finish his term. That is my real talk. If ang nagsalita lang 10 million, he will finish his term. Okay, nandun na ako sa plan A. Chacha, plan B, martial law. Martial law, manggulo kayo. Sige, rally. Lusubin yung Malacanang kuno, may mga nagaganon. Lusubin na yung Malacanang, palitan na. No, kaya sinasabi ko, huwag niyo palitan. Huwag niyo lusubin yung Malacanang, bibigyan niyo problema ang PSG. Kaya yung problema nila yun. Defend the people,
protect the people, protect the Constitution, protect the government, protect the first family. Lusob kayo, they will protect the first family. As much as possible, iiwas sila na bariling kayo. Pero pagka kayo umakyat doon sa mga gate and you turn into a mob, ako mismo, yung commander, sasabihin ko, upakan kayo. Ganun yun. Hindi ako nananakot, pero ganun ang rules of engagement, ganun yung mandato, ganun yung ano. Kaya, huwag kayo lulusob na Malacanang. You declare it in the venue na tama, yung peaceful. Sa internet, sa social media, sa sarili ninyong mga platform, ang dami-dami. Doon nyo na lang ibaha, lahat tayo. Hindi ka pwede, hindi mo kayang ilabas yung buong 50 million na Pilipino o 30 million, 40 million, 20 million, 10 million sa kalsada. Ang daming mabubuwisit doon sa traffic. Ang daming mabubuwisit. Do you think matapos yan na isang oras lang? May February Revolution ba? Gaano katagal? O, yung EDSA 2, gaano katagal? Matulin-tulin yun. Sandali lang yun. Pero look, hindi kaya ng Pilipino kasi yung rally ng rally. Yun yung sa akin, ha? Real talk. Hindi kaya ng rally na lagi ka nandun. Kaya mangyari dyan, merong Mindanao, merong Cebu. Tapos susunod, dito na sa Luzon. And then, mahirap may sustain at mahirap yung the same people na for the same cause. Hindi kaya ng prolong, hindi kaya sustain niya, hindi kaya ng ganon. Okay. At yung pangatlo, so yung una is CHACHA, preservation of power and perpetual na term in office, no? Kung hindi nag-obra yung CHACHA, number 2, martial law. Hindi rin obra yun, matakot kayo. Matakot ba ang taong bayan niya sa martial law? Hindi. Hindi matakot. Mga kalaban nyo, MUP. MUP. At mag-isip yung AFP niyan. So, mahalaga yung June 12. So that magkaalaman na, June 12, which is a few days from now, makita, dapat kayo, nagko-coordinate na. Magkwento-kwentuhan na tayo. Ano ba gusto natin? Kaya doon ko i-dedicate yung time ko. Hindi lang yung sita ng problema, ano na rin yung offer na solusyon. Ano ba dapat? Ilatag natin para yung mga gustong mamuno, alam nila yung gusto natin. And kung marami tayo nagsabi niyan, million tayo, na we agree. We agree with Captain Dado. We agree with what is being proposed. Di, malinaw. Hindi, yun ang gusto natin. And then we will declare it. We are declaring it. Each day, from June 12 hanggang 30 ng June, until the change happens. Yung inaasam-asam natin. This time, yung change na gusto natin is the perfect change na gusto natin. Kung there's no such term na perfect, it's the genuine change that we want. Yung EDSA 1 and EDSA 2, paano yung mga icing in the cake lang, mga peking change. Nag-change lang tayo ng tao at sila nagpatakbo na umaasa tayong lahat, tumanda lang tayo, yung iba sa inyo, 5 years old lang noon, ngayon, ayun, nagre-reklamo, isa sa mga nagre-reklamo, baka naging vlogger pa na walang ganito ganyan. So you see, we have to do yung change base sa gusto natin at sagarin natin. Sagarin na natin. One day, one time, big time, tayo, proclaim tayo, declaration tayo. I will make the necessary ek-ek na yan, listahan, pick upin ninyo, pag-usapan natin habang may time from now hanggang June. So para ating na fine-tune para kung ano yung magiging final declaration, malinaw sa taong bayan, malinaw sa lahat, malinaw sa buong mundo, malinaw sa AFP, malinaw sa leadership, at malinaw sa mga gustong mag-lead ng country. So malinaw. And as a people, constitution, government, we have spoken by June 12, we have spoken hanggang June 30. Yan ang susundin nyo. The board of directors have taken action. Tayo yun. We have ek-ek the ruling administration. Ek-ek, ayaw ko pa sabihin And
made the necessary intervention, the right procedures, yung mga ganun ba, mga emergency measures to check everything. And as a people, we can even declare na ayaw nating mutual defense treaty na yan. Pwede natin sabihin yun. And then ipo-formalize na lang nung kung sino yung susunod. Pero nagsalita tayo, ayaw namin yan. Gusto namin neutral lang kami. Oh, sino ba masusunod? Yung administration ba? Yung armed forces ba? Yung mga Senate at Congress ba? O tayong taong bayan na nagde-declare tayo na hinayo pa kayo, makinig kayo sa amin, kami nagbabayad ng tax, kami nagpapasweldo sa inyo, tapos iisnabin nyo kami. Ang dami namin reklamo. Oh, wala kayong ginagawa. Kaya, yun. You see, nakakatuwa ngayon kasi tumatapang kayo. Saan kayo nakakuha ng ganyan tapang? Oh, ikukulong ba kayo? Hindi. Tatakutin na kayo, ikukulong kayo. Hindi naman kayo ikukulong. Eh, kaya magkademandaan eh. Anong sinawa niyo? Yun yung tingin niyo eh. Sa totoo naman eh, dapat isara yan. Yun yung konsepto ng tao. Yun yung inuutak ng tao. Bakit? We are not happy with the performance of the Senate and Congress. We are not happy. Nilagay lang namin kayo. Ito kami. Oh, ayun yung konstitusyon na dapat sinusundan nyo. No? Iniratify namin yan. Ito lang kayo, gobyerno, President, Senate, Congress, down the line. The armed forces, sumusunod sa inyo. Ito kami. Hindi nyo kami papansinin, ini-snap nyo, ninanakawan nyo kami. Kaya galit kami. Kaya nga, beware of the Filipino people. The wrath of the Filipino people. Beware. Matatapos din araw nyo. Malapit na. TikTok, June 12. Makikita nyo. And beyond June 12, good luck sa inyo. Kasi ako gusto ko lang makita, bayan, mga Pilipino, gusto ko lang makita na marami kayo. Yun lang sa akin. Yung mga MUP na susunod sa akin, na naka-standby sila, sinasabi ko, wala, ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng patayan, ayaw natin ng madugo. Gusto lang natin matahimik. Walang gagamit ng dahas, walang gagamit ng armas, walang lulusob sa Malacanang, wala. Armed Forces, PNP, ayaw namin ng civil war. Ang gusto lang namin, makita ngayon. Seryoso ba ang taong bayan? Marami ba kayo? Hindi yung ngak-nganyan lang. Hindi yung ngak-ngak lang. Hindi yung magpapadala tayo sa mga politiko na pepwesto and then at the end of it, masama na naman ang loob natin. Merong mga politiko, mga paru-parong bukid, lilipat, abandon ship, lilipat dito. Pagka nakita nilang talagang delikado to, lilipat na, magsasalita dito para palakpakan ninyo and then sabihin, yan ang kakampi namin. Ay, mag-ingat kayo sa mga ganon. Mga plastic, mag-ingat kayo. Kaya sa akin, hindi mahalaga kung sino yung mga tao magiging kakampi. Ang mahalaga sa akin, ang dapat magkakampi-kampi, taong bayan, Filipino people. This is our time to shine, Filipino people. Not just one person, not just a few people. Filipino people, this is our time to shine. Ang sa akin, yung June 12 is the start, the beginning of the end. Yun, June 12. We start by proclaiming ourselves sa SOCMED. Wag sa kalsada muna. Because you will tire off pagka sinimulan nyo kagad June 12. Ang layo pa ng June 30 doon. Ang layo pa ng July. Magpakita muna kayo, magpalakas kayo, pakita nyo na muna gaano karami ba kayo. Kasi majority wins. Kunyaring 1 million lang kayo, 31 million yung mandate ng presidente, he stays. Ganun kasimple in a democracy. He has the mandate. The mandate comes from the people. That's why the people of the Republic, people of the Philippines, must say, must state in unison, June 12 nga yung sinasabi ko, June 12. Gano'n ba kahirap intindihin June 12? June 12, Independence Day. We proclaim our independence. Ayaw ko na ng korupsyon. Ipaproclaim ko, ako lang. Ayaw kong korupsyon.
Gusto ko isara yung Congress at Senate. Mga animal kayo, you're all fired. Ayaw ko ng ganitong style ninyo. May tsa-tsa pa kayo. Itigil yung tsa-tsa. Ako lang yun. Pero kung kayo ganun din, and then siya ganun din, tayong lahat ganun din, at buong Pilipinas ganun, at lahat ng OFW sa buong mundo ganun, hindi kinakailangan na magtipon-tapon tayo, gagastos kayo ng kung magkano. Ang laki nun kung milyon tayo. Ang daming pagkain, mga ganun ba, sasakyan. Nako, tapos yung perwisong idudulot na, iba sa makakuha kayo kakampi, magagalit pa iba. Wag nyo na muna perwisuin. Pakita nyo na muna yung laki natin, yung dami natin, enough to change the country, yung numbers natin. Yung numbers natin. Ano yung gusto natin? Gaano karami tayo? In a democracy, we will win. So, kung hindi makikita, kung 1 milyon lang naman naniwala sa akin, kung 100,000 na maniwala, manifesto nga wala pang 20 mil di ba? Majority wins. And BBM will finish his term. So, Chacha will push through. Resolution 10 will survive the criticism. Congress and Senate will continue to get money from your purse. And the budget from 5.7 billion, susunod na taon, magiging 6 billion na yan, magiging 7 billion na yan, magiging probably 10 billion, 10 trillion, trillion, in the trillions tayo, by the end of his term. He will finish his term. And probably, we will have a change in government na, and goodbye, Sara. Hindi namin papayagan yan, taong bayan, hindi mo nga papayagan, paano nga, kung mas marami nga ang pro-government. Paano kung hindi pumayag ang AFP sa inyo? That's why mahalaga yung June 12. Pakita ninyo kung ano yung gusto ninyong mangyari. Ganun kasimple. Each one of us has the right to say what he wants. Kung gusto ninyo, ilagay nyo sa placard, I support BBM all the way. I support unity. Di ba? BBM forever, Marcos forever, Marcos loyalist forever. Forever. Duterte, uwi ka na lang, retired ka na Ganun ba? Magganyan din kayo. Pakitaan tayo ngayon, paramihan tayo ngayon. Di makikita. It's a fair country, it's a democratic country. Pero, kabahan kayo pagka madami talaga. All over the world. Lahat ng OFW, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, at nagsabi maraming ayaw namin ng ganito, gusto namin death penalty, patay kayo, yari kayo. Volunteer ako, volunteer talaga ako. Makita ko gusto ng taong bayan volunteer ako, papasok ako sa gobyerno kasi nakita ko gusto nyo yung pangangailangan ninyo. Papasok kaming lahat ng mga MUP sa gobyerno, tutulungan namin ang Pilipinas na mabago for your sake and for the sake of your family and the next generations of Filipinos. Lakas ng loob namin kasi tama nakikita na pala gusto pala namin kung gusto namin, yun ang gusto nyo, at tapusin namin to. Sama-sama tayo, hindi yung sasabihin ninyo, sir, mauna na kayo. Wala lang yan. Kasi yon, pagka nakita namin ang dami natin, and then the next doon is magde-declare araw-araw. Linaw, full explanation kung ano yung mga declaration para maintindihan pa ng lahat. And then pagdating ng June 30, hinug na. Kung kailangan lumabas ang kalsada, tsaka tayo lalabas ang kalsada. One time, big time. Di ba? Para yung AFP at saka yung PNP justified whatever, kung anong gusto nilang gawin, bala sila. Yung MUP na retired, mga retarded, alam din yung gustong gawin. Pero ang punto, kami mga retired will be with the Filipino people. Yun yung kagandahan nun. We will be with the Filipino people. So, tignan natin. One has to give. Yung sinasabi yung ganon-ganon. One has to give. Yung fault line, puputok at puputok yan. Intensity 10.